Super Radio DZWB Last Report! Magnitude 5 na lindol na italapuyan sa Marihatag, Surigao del Sur. Detalye mula kay Alan Gatos. Alan. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Marihatag, Surigao del Sur kaninang alas 8:06 ng umaga. Natukoy ang sentro ng lindol 40 kilometro ng hilagang silangan ng Marihatag, Surigao del Sur kung saan ay tectonic ang origin at may lalim ito na 10 kilometro. Wala namang naitala na anumang instrumental intensity matapos ang magnitude 5 na lindol, pero wala ring inaasahan na anumang pinsala, pero asahan ang mga aftershocks matapos ang malakas na lindol. Ako si Alan Gatos ng GMA sa Radyo DZWB. Dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report! Taxi sa Double B! Meron pang Alright, isang bagong ilalarga na ayuda. Super Radio DZWB Last Report! Gabriela Party List Representative Sara Elago nagsampa ng reklamo sa Integrated Bar of the Philippines o IBP laban kay Attorney Ferdinand Topacio dahil sa bastos na pahayag sa kanya. Report mula kay Mark Makalalad. Mark? Lagay ng reklamo dito sa Integrated Bar of the Philippines si Gabriela Representative Sara Elago laban kay Attorney Ferdinand Topacio. Ang reklamo ay nagugat sa mga bastos at pahayag sa kanya ng abogado kung saan sinabi sa isang radio program na pinagdanasahan siya nito. Pasado alas 12 ng tanghali nang nagtungo dito sa Commission on Bar Discipline sa IBP, Elago bitbit ang mga dokumento na lamang sa kanyang reklamo. Ang kay Elago, ang reklamo sa IBP ay para sa disciplinary action na pwedeng humantong naman sa disbarment. Lumabag kasi ang abogado sa 2023 Code of Professional Responsibility and Accountability at nakagawa ng gender-based harassment. Dahil dito, dapat naman maituring ang pahayag na conduct unbecoming bilang miyembro ng Philippine Bar. Samantala, sinabi naman ni Elago na ang kanilang hakbang ay dapat maging inspirasyon sa maraming kababaihan na magsama-sama basagin ng katahimikan at labanan ng kultura ng panghahamak sa mga babae. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA, Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report! Meron tayong Super Radio DZWB Last Report! Eto na. Panukalang emergency powers para sa suspensyon ng fuel excise tax. Sinertipikahan ng urgent ni Pangulong Bongbong Marcos. Detalye Isa Vendanya Umali. Isa. Double yung sinertipikahan ng urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng House Bill 8418. Ito nga yung panukalang emergency powers para sa Presidente upang masuspende o mabawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo sa national o global economic emergencies. Isinulong ang panukala sa gitna na rin ng mataas na presyo ng langis dahil sa krisis sa Middle East. Ibinahagi ni House Ways and Means Committee Chairperson Miro Kibo ang liham mula sa Malacanang na ipinadala kay House Speaker Faustino Boyede III patungkol sa sertifikasyon. Kahapon lamang ay nakalusot na ang panukala sa ikalawang pagbasa dito sa Kamara. Inaasahan na mapagtitibay na ng Kamara ang panukala sa susunod na linggo upang maiakit na ang panukala sa Senado. Kapag certified as urgent, yung panukala ay pwedeng pagtibayin sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa loob ng iisang araw. Ako si Isa Bendaño Mali ng GMA sa Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report! Salamat Isa. Babalik ho kami, Elora. El Ora. Alas 5:02 na ho ng hapon, labanan ng fake news. Dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report! Plus Report! Ang buwan naman ng report natin tatanggapin sa Big Time Balita, Tourism Secretary Cristina Frasco tinanggal sa Department of Tourism at inilipat sa ibang pwesto. Anyari, Tuesday New, go! Tinanggal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Department of Tourism Secretary Cristina Frasco bilang kalihim ng DOT. Subalit, inilipat ito ni Pangulong Marcos sa ibang pwesto. Itinalaga ng Pangulo si Frasco bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na dahil maraming lugar sa bansa ang nahaharap sa mga climate-related hazards at disruptions na nakaapekto sa lokal na ekonomiya at mga kabuhayan, itinalaga ng Pangulo si Frasco para pangunahan ang papel na ito upang matulungang mapalakas ang pagpapatupad at mapanatili ang follow-through ng mga priority national initiatives sa
community level. Ayon dito kay Castro, magta-transition si Frasco mula sa kanyang pagiging kalihim ng DOT patungo sa mga pagsuporta sa mga pangkabuhayan sa komunidad. Ang Department of Tourism ngayon ay pansamantalang pamumunuan naman ng officer in charge sa katauhan ni Undersecretary Berna Buensuceso. Nagpapasalamat ang Pangulo sa mga serbisyong ipinagkaloob ni Frasco sa Department of Tourism. Ako si Tuesday Saguniyo ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio DZWB Flash Report. Balitang tinutukarit yung danyo. Go! Karine, bigyan mo muna ako ng flash report. Mainit-init pa to. Okay. Dali lang, dali. Hinahanap pa lang ni Ineta. Super Radio DZWB Flash Report. Okay! Kalalabas lamang po ng anunsyo ng Malacanang ngayon lamang idinideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang March 20, 2026 o Biyernes nito ng susunod na linggo bilang regular holiday sa buong bansa bilang pag-obserba sa Idil Fitr. Ang anunsyong ito ng Pangulo ay inihayag niya sa mga nakaharap na Muslim community and leaders sa iba't ibang lugar sa bansa kasabay ng Grand Iftar na ginaganap sa Malacanang. Ito ay pagkumpirma rin sa pagrespeto ng gobyerno sa mga tradisyon at kontribusyon ng Muslim Filipinos. Ayon sa Malacanang, ang pagdedeklara ng Idil Fitr ay pagkilala sa kahalagahan ng Idil Fitr na siyang senyales ng pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan. At ipinaaabot din ng palasyo ang kanilang pagbati sa Muslim community sa Pilipinas at sa buong mundo habang sila ay naghahanda para ipagdiwang ang Idil Fitr kasama ang kanilang pamilya at komunidad. Tuesday, Biyernes yun, 20. Biyernes yun, so medyo mahaba-haba weekend noon, 20, di ba? Long weekend. Tatlong araw yun, dire-diretso, no? Biyernes, Saturday, Sunday. Ayan, tama. Idil Fitr. Yun, tinitignan kasi nila yan kung kailan nagsimula yung Ramadan, isang buwan after yun yung Idil Fitr. Samantala, itinuturing naman ng Malacanang na breach of public trust ang hindi pagbubunyag sa publiko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa mga otoridad. Ang tinura ni Vice President Sara Duterte na nagsabing noon pang 2022 niya narinig at nalaman na mayroon ng banta ng giyera sa gitnang silangan at dapat ay noon pa niya ito pinaghandaan ng gobyerno. Sa press briefing sa Malacanang, binigyang diin ni Undersecretary Attorney Claire Castro na kung noon pa pala ito nalaman ng Vice Presidente at wala siyang ginawa, isaan niya itong tinatawag na nonfeasance o kabiguan ng isang public official na gampanan ng kanyang tungkulin para hindi ito magdulot ng kapahamakan sa nakararami. Dapat ipaalala ayon kay Castro kay Vice President Duterte na noong 2022 ay sabay silang nangangampanya ni Pangulong Marcos sa ilalim ng isang partido. Sinabi pa ni Castro na dapat ding linawin ni Vice President Duterte kung kailan noong 2022 ba niya nalaman ang impormasyon hinggil sa giyera. Dahil baka ito ay panahon pa ng administrasyon ng kanyang ama at wala silang ginawa. Oo nga naman, importante yun. Mahalaga ito. Dapat alam noon pa. Yung pala, noon pa nakuha yung impormasyon, umabot pa ng 2026 ngayon. Ganon? Yun ang punto ng Malacanang. Kasi sinasabi raw ngayon ni Vice President Duterte, noon pa niya alam ng 2022 na may banta ng giyera. Pero ang balik ngayon ng palasyo, alam na pala niya noon pa. Bakit hindi siya nagsabi sa mga otoridad para nakapaghanda? Ay, isa lang ibig sabihin ng interpretasyon ko, I might be wrong. Pero interpretasyon ko wala siyang pakialam sa Pilipinas. Yun nga lang. Ako si Tuesday Saguniyo ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo.